Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano, shoutout kay Chelis Bautista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Walang nakapansin kung kailan lumipat si Aaron o nang bigla niyang basagin ang itim na bag. Dahil sa mga oras na ito, ang mata ng lahat ay nakatuon sa matinding labanan sa langit. Bagaman ang mga bagay na walang kapantay ni Zeking May, kung naruroon sila sa ibang mga pagkakataon, gustong tiktikan ng mga lalaki ang kanyang misteryosong posturya, ngunit sa ngayon, walang sino man ang may ganoong karuming ideya. Isa lang ang paniniwala nila, iyon ay ang ipagdasal na maging maayos ang kalagayan ni Zeking. Ngunit malinaw naman, ang sitwasyon ay napakasama. Sa loob ng ilang minuto, sisirain ni Zeking ang kanyang damit. Bata, hiniling mo ito Night Devil cold voice ng isang ngiti, malaking tagumpay ay hayaan ang kanyang buong pagkatao na maging labis na mayabang, sa parehong oras, dagdagan ang lakas, kay Zeking ay may potensyal din sa dapat magkaroon. Sa itim na hangin sa paligid ng kamay, plano ng Night Devil na gamitin ito muli, at direktang umabot sa mga mahahalagang bahagi ng Zeking kahit na siya ay medyo nagulat noon, ngayon siya ay isang laro sa kanyang mga kamay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iginigiit, ang Diablo sa gabi ay napakalakas ng ilang beses ng patuloy na bahagya na hamina, upang hayaan ang kanyang katawan na mapagod, ang estado ng pag-iisip na masikip na gumuho. Compete anymore. Ang tanging magagawa na lang namin ay ang panoorin ang Night Devil na gawin ang lahat ng gusto niya. Mahirap maging itim. Katulong ba ng demonyong gabi? May tulong ba ang lalaking iyon? May biglang bumulalas sa pagkagulat. Hindi. Ang itim na hangin na iyon ay hindi lamang itim na hangin, kundi pati na rin ang gininto ang liwanag. Mas marami rin ang mga taong matutulis ang mata na nakakahanap ng mas malinaw na katotohanan at sumisigaw sa oras na ito. Itim at ginto. Parang may nakita na ako. Nang makita ang gininto ang liwanag sa langit, may kakaibang nagsalita. Ngunit sa sumunod na segundo, may biglang naisip at hindi napigil ang mapaupo, may ginto at itim na liwanag. Damn, this. Hindi ba itong Aaron's exclusive? Yes, God and Devil, Golden Light and Devil Chi. This is what Aaron owns. Sa pag-iisip nito, lumingon sila at nakitang walang hugis ng katawan ni Aaron sa damuhan sa hindi kalayuan, na naiwan lamang ang isang nasirang itim na gas na nananatili. Hansan, ang lalaking iyon ay si Hansan. Hindi pa siya patay may sumigaw. Sa sumunod na segundo, parami rin ang nakapansin sa katotohanan ito. Nagtataka silang tumalikod at anabangan ang figure sa kalagitnaan ng hangin. Parang bulalakaw, dasyang, at kumatok. Bang! Pakiramdam niya ay may malakas na puwersang paparating. Isang malaking pagsabog. Napaatras si Mengmo ng 2 hakbang, gulat na tumingin sa kanyang paa, at tumingin kay Aaron na umatras na ng ilang metro kasama si Zeking. Biglang napuno ng mamamatay tao na espiritu ang kanyang mga mata, anak ng asungot ang gumagawa ng mabuti sa akin. Aaron humihingal, habang sinusubukang ayusin ang kanilang paghinga, habang si Zeking ay bahagyang nagpoprotekta sa kanyang likuran, na nakatingin sa demonyo sa gabi, nang hahamak sa pagngisi. Kapag dumating ang magandang babae, hindi na kita pinansin. Gayunpaman, hindi ka nito pinatay. Isa ka talagang sikat na Xiao Qiang the Night Devil sneered. Dahil sa biglaang pagsabog at kakaibang operasyon ni Zeking, nakatutok ang Night Devil sa kanya. Lalo na sa panahon ng mabangis na labanan ngayon lang, sinubukan ng Night Devil ang kanyang makakaya na harapin si Zeking, kaya hindi niya pinansin ang Aaron. Ang pagkakataong ito ang nagbibigay ng Aaron isang pagkakataon na huminga.
Kahit na matagal na siyang nahihirapan sa itim na bag, sa pagpigil at pagsipsip ng itim na chi ng enerhiya ng katawan ng Aaron, unti-unting bumuti ang kalagayan ng Aaron. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, maaaring lumitaw ang Aaron oras, ngunit ano ang silbi ng iyong pagdating, ang talo ko lang, madilim ang ngiti ng Night Devil, mula sa pananaw ng mundo, natural na hindi alam ni Aaron kung gaano karaming grado ang mas makapangyarihan siya kaysa kay Ziking, ngunit dito, sa mata ni Mengmo, hindi maihahambing ang Aaron kay Ziking, kung tutuusin, medyo iba si Ziking, habang si Aaron ay ganap na nasa kanyang kontrol, ang pagpatay sa iyo ay bagay lang sa akin, at karapat-dapat kang magpakita sa harap ko. Hindi nagalit si Night Devil nang marinig niya ito, hindi nagalit si Han Sanchen. Sa tingin mo ba ay mahihirapan ka sa harap ko? Bakit? Ikaw Aaron, matuto kang magyabang, di ba? Patayin mo ako, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Ako, Aaron, hinding-hindi nagyayabang, nagsasabi lang ng totoo. Sa tingin mo ba talagang hindi ka magagapi? Joke, mole ant lang yan, kung hindi mo tinanggap. Subukan natin, I'll have a try. Matatakot ako sa iyo, maaari kitang patayin ng isang beses. Ngunit hindi ako natatakot na patayin ka ng 2 beses. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang Diablo ng gabi ay direktang sumugod. Ngunit si Aaron ay hindi inilipat sa lahat. Sa halip, bumalik siya kay Ziking at nagpakita ng ngiti na halos nakakabaliw sa kanya. Alam mo ba ang pangalan ko, Aaron? Hindi, ang ama ng lahat ng chi. Ang ninuno ni Wangki. Naririnig ang mga salita ni Aaron, at nakita ang kumpiyansang ngiti ni Aaron sa gilid ng kanyang bibig, tila hindi siya nagbibiro, kaya't si Ziking ay ignorante. Ano ang ninuno ng Wangki? Hindi kailanman narinig ng, hindi nakita. Kahit isang konsepto, hindi malinaw si Ziking. So, ano yun? Ito ay isang bagay na maaaring ayusin siya. Magiliw na ngumiti si Aaron. Shit, ano ba? Nag-uusap pa ba ang 2 bastos na yan? Oo, nagsimula na ang Night Devil. Hindi ba sila nagmamadali? Napaka-abnormal ng mga Night Devil. Kailangang mag-ingat. Ang mga tao sa lupa, na nakakita ng ganoong sitwasyon, ang kanilang mga puso ay nabanggit sa kanilang lalamunan. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng naruroon ay nakita ng kanilang sariling mga mata ang kakayahan ng Night Devil. Kahit na ikaw Aaron ang 3 salitang ito hayaan ang 10-10 milyong mga tao ay makatitiyak, ngunit ikaw ay hindi sa mga kamay ng gabi Diablo nagdusa pagkalugi kailangan mong mag-ingat Isang grupo ng mga tao ang nagmadaling nagtapak sa kanilang mga paa. Ngunit ang 2 sa kalagitnaan ng hangin ay tila ganap na walang pakialam. Naguguluhan pa rin si Ziking. Hindi niya alam kung ano ang ninuno ni Wangki. Higit sa lahat, siya ay labis na kinakabahan at nasasabik. Ito ang unang pagkakataon na siya ay naging napakalapit sa Aaron, ang unang pagkakataon na siya ay nag-iisa sa taong nasa kanyang panaginip. Isa pa, napapangiti siya sa sarili niya. Nalilito ang maliit na puso ni Ziking. Kahit magpanggap ka na kalmado, bakas pa rin ang pamumula sa iyong magandang mukha. Paano ito ayusin? Lilapin ang kinakabahan first maliit na bibig, paraan. Mahiwagang ngumiti si Aaron. Sa oras na ito, pinatay ng Night Devil si Aaron. Mag-ingat, nakita ni Ziking, biglang nagulat sa isang tawag, ang buong tao ay hindi rin malay na gustong sumugod sa harap ng Aaron. Kahit na ito ay isang mahinang babae, ngunit hinihimok ng kapangyarihan ng pag-ibig, kahit na sa harap ng kamatayan, hindi siya natatakot, not to mention the Night Devil. Ngunit hayaan ang kanyang hindi isipin ay, halos sa sandali ng kanyang shout-out, Aaron sa harap ng kanya din biglang isang acceleration, isang kamay na huli kanyang braso. Kinakabahan siya ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang skin blind date, at siya ay kanyang sariling Diyos. Higit sa lahat, wala siyang damit ngayon. Ngunit sa sandaling siya ay nasa sabik, ito ay nakatadhana na ang kanyang puso ay lalamag na sa lalong madaling panahon. Dahil hinawakan ni Aaron ang kanyang kamay, hindi gumawa ng anuman, kahit na hindi siya dalhin upang maiwasan ang pag-atake ng ang demonyong gabi, ngunit itinulak siya ni ngunit diretso sa harap, na nakaharap sa pag-atake ng demonyong gabi, at siya, nagtago siya ng direkta sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, si Ziking ay labis na nadismaya na siya ay halos ganap na nasa isang estado ng kamangmangan. Ano ang sitwasyon? Bagamat kaya niyang isakripisyo ang lahat para sa Aaron, kasama ang sarili niyang buhay. Pero hindi ibig sabihin na kaya niyang magsakripisyo ay Aaron.
Siya ay isang babae. Paano niya naitulak ang isang babae sa kamatayan? Ito pa rin ba ang walang talo na demonyo sa isip ko? Aaron pa rin ba ang nasa isip niya? Masyadong masama diba? Ziking, malamig ang buong puso. Pero huli na para magsisi. Ang ilang mga pangarap sa pag-ibig, maaaring sa huli ay nangangailangan ng katotohanan upang magbigay ng ilang mga aralin. Bahagyang ipikit ang iyong mga mata, tanggapin ni Ziking ang huling lahat, kahit na para sa kanyang kasintahan na bilhin ang huling single. Anong ginagawa mo? Labanan mo siya. Ngunit sa sandaling ipikit ni Ziking ang kanyang mga mata, ang boses ni Aaron ay nagmumula sa likuran. Babagsak na talaga si Ziking. Makinig sa maldita na tao. Hindi lamang upang bigyan siya kapag ang bala, ngunit din sa kanilang huling punto ng halaga upang pisilin tuyo. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa at pagkabigo, nahinayaan siyang maging unang lalaking nagustuhan niya, at nagustuhan pa rin ng sobra. Kinagat ang kanyang mga ngipin, hinikayat pa rin ni Ziking ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at itinulak ito palabas gamit ang dalawang kamay upang salubungin ang nagmamadaling Night Devil. Baymang Teheki, kulog sa apoy, boom! Dalawang alon ng enerhiya ang nagsalubong sa isang iglap, mahigpit at sesabog. Ngunit sa kakayahan ni Ziking, halatang malayo ito sa Night Devil. Pagkatapos lamang ng sandali ng pakikipag-ugnay, ang itim na chi ay agad na nabasag sa puting chi na may napakalaking poster, at pagkatapos ay dumating ito. Hindi makatiis. Hindi ako makatiis. Masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Bagamat si Ziking ay may tinatawag na banal na immortal na katawan, ang hindi makayanan ay ang Night Devil ang ganap na Panginoon sa larangan. Mga asong lalaki at babae, gusto ko ang mga lalaki ay maging alipin at mga babae ang makitulog sa akin. Nang makita ang matagumpay na pag-atake, ang bibig ng demonyo sa gabi ay nagpakita ng uhaw sa dugo ng ngiti. Isara, malapit. Ang Night Devil ay wala pang 1 milimetro ang layo mula sa pinakamalapit na Ziking. Nasira. Gayunpaman, sa oras na ito, isang magaan na inumin ang sabay na tumunog, hindi mabilang na puting gas ang biglang lumabas mula sa katawan ni Ziking. Bang! Ang puting gas ay parang baha na walang pera. Hindi man lang naaninag ng pinakamalapit na Night Devil kung ano ang nangyayari, at dahil sa sobrang lapit niya, hindi na siya makapagtago. Direkta siyang inatake ng malawak na puting hangin. Wow! Tulad ng napakalaking alon ng walang pera, ang buong gabing Diablo ay direktang tinangay ng daan-daang metro ng puting hangin at bumagsak sa lupa. Boom! Isang malaking pagsabog, ang katawan ng Diablo sa gabi ay malakas na tumama sa lupa. Napuno ng galit ang mukha ng demonyong gabi. Pero pilit lang bumangon, gustong maghayganti, matamis ang lalamunan, poof isang subo ng dugo ang lumabas sa bibig niya. Ano? Nabigla ang Night Devil at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang dugo. Paano? Paano nangyari ito? Imposible. Paano mo masasaktan ang iyong sarili? Ito ay nasa kanyang sariling larangan. Siya ang namumuno. Paano siya masasaktan ng iba? Tiningnan niya ang tanong sa katawan ni Ziking, hindi iyon tama ba? Out, comfortable ba? Sa oras na ito, si Han 3000 ay bahagyang humawak sa likod ni Ziking, nakatingin sa demonyong gabi, ikaw pala. Nataranta ang Night Devil. Sabi niya, matapos makipag-away kay Ziking sa mahabang panahon, wala siyang ganoong kakilakilabot na napakalaking enerhiya. Bakit bigla siyang nagkaroon nito ngayon? Naglalaro pala ang lalaking ito. Ashan huminto ang Aaron, sa wakas ay naramdaman ni Ziking na ang temperatura sa kanyang likod ay lumalabas na ipinatong ni Aaron ang kanyang kamay sa kanyang balikat sa oras na ito, tumingin siya sa Aaron sa sorpresa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.